Nakita kong gumagawa ng milagro ang asawa ko sa harapan ng picture ng best friend ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan dahil habang binibigkas ko ang mga salitang ito, parang muli kong binubuksan ang sugat na pilit kong isinara sa loob ng maraming taon. Asawa ko siya ngayon, pero sa bawat gabi na magkatabi kami, alam kong hindi ako ang laman ng isip niya. Ang mas masakit, ang mahal niya, ay ang matalik kong kaibigan. Dear Miss Sunako, itago niyo ako sa pangalang Ellie. Matagal ko na itong tinatago. Matagal ko na ring gustong ilabas. Pero natatakot ako. Dahil alam kong kapag inamin ko ito, mabubuksan ang sugat na matagal nang naisara sa puso ko. Ang dahilan kung bakit ako sumusulat ngayon ay hindi para humingi ng awa, kundi upang makawala sa sakit na tila habang buhay nang nakakadena sa akin. Taong 2013 nang magsimula ang dahilan ng sakit na dadalhin ko sa buong panahong nabubuhay ako. 19 na taong gulang lang ako noon at kakagraduate ko lamang sa kursong education. Meron akong matalik na kaibigan. Itago na lang natin siya sa pangalang Elijah. Mula elementarya, magkasama na kami. Alam namin ang lahat tungkol sa isa't isa. Ang mga takot, pangarap at maging ang uri ng lalaking gusto namin. Dahil kung may isang bagay na magkaiba kami ni Elijah, iyon ay pagdating sa lalaki. Ang tipo kasi ni Elijah sa lalaki ay yung tipong maginoong bastos. Habang ang tipo ko naman ay talagang purong maginoo. Hanggang sa dumating ang lalaking hindi ko inaasahan. Ang lalaking unang nakilala ko sa pinaka-nakakahiyang araw ng buhay ko. Si Benjamin. Ako ang unang nakakilala sa kanya noong first year college ako. Malayo kasi ang bahay namin sa school kaya sumasakay ako ng bus. Yun nga lang ay hindi ako sanay noon mag-bus, as in talagang mahihiluin ako. At minsan nagsusuka. Isang araw nga pauwi na ako noon. May katabi akong lalaki. Same kami ng school dahil sa ID na suot niya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Ayoko sanang makitabi kasi lalaki. Pero no choice. Kasi wala na akong nakikitang ibang bakanting upuan. So, nakitabi na ako. So ayun, lumipas ang ilang minuto, nakaramdam na ako ng pagkahilo. Hanggang sa nararamdaman ko na yung malapit na naman akong masuka. Yung pilit kong nilulunok ang laway na pilit ding gustong lumabas. Tapos, hindi ko inaasahan na bigla na lang akong abutan ng katabi ko ng plastic bag. Nagulat ako at napatingin sa mukha niya. Grabe, ang gwapo niya. Hindi siya yung sobrang artistahin sa kagwapuhan, pero para sa akin, ang gwapo niya, lalo at moreno pa. Para akong na-starstruck sa kanya. Kaso biglang natigil iyon nang nasuka na ako. Grabe, nakakahiya. Mabuti na lang talaga at may plastic siyang binigay. Kung hindi, lagot ako. Hindi ko alam kung saan ako susuka. Sobrang kahihiyan na talaga yung mararanasan ko kapag ganoon. After kong sumuka, binigyan din niya ako ng tissue. Salamat po. Nahihiya kong wika. Ngumiti lamang siya sa akin. Iyon na para sa akin ang pinakanakakahiyang araw ko dahil nasuka ako sa harapan ng isang gwapo at maginoo. Grabe, halos hindi ako makatulog kakaisip noon kasi ang awkward at talagang para sa akin, kahihiyan yun. Lumipas noon ang isang linggo, muli ko siyang nakita. Sabado noon sa LTS namin o Literacy Training Service.
Subject naming NSTP tuwing Sabado. Nakita ko siya noong nag-recess kami at saktong bumibili rin siya sa kantin na binibilhan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya, habang siya ay nagulat din at ngumiti. Kasama ko na noon si Elijah, ang best friend ko. Ayun, nagkaroon kami ng kaunting conversation. Tipikal na pagpapakilala ba sa mga unang nagiging kilala. Pagsasabi ng pangalan, ng course, kung taga saan at iba pa. Nalaman kong same lang pala kami ng probinsya. At pareho namin siyang freshman o first year sa college. Kinagabihan nga noon ay sinearch ko siya sa FB. Nakita ko yung account niya. Nagdalawang isip ako noon kung i-add ko siya. Kung ako kasi ang mauuna, baka isipin niyang masyado akong aggressive, so hinayaan ko muna. Kinabukasan, "Uy, Bes! Si Benjamin?" "Oh, bakit si Benjamin?" "Inad niya ako, Bes, sa FB!" Tili ni Elijah. "Ha? Inad ka niya?" Medyo dismayadong tugon ko, pero hindi ko pinahalata. "Oo, Bes! In fairness ang pogi niya, no? Pero alam mo, nakakatawa naman yung first encounter niyo. Kung ako siguro sa'yo, baka na-in-love na ako." Alam mo yung mga napapanood sa mga K-drama? Parang ganun kasi yun. Oo. Aaminin ko na talagang nakaramdam ako ng lungkot at bahagyang pagkadismaya noon. Kasi si Elijah pa yung inad niya sa FB, kesa ako, nauna niyang nakilala. At isa pa, searchable naman ang name ko sa Facebook. Hindi ako nag-iba ng pangalan, ng spelling ng name ko, para madali akong ma-search ng mga taong maghahanap sa akin. Si Elijah yung inad niya, samantalang ako kagabi ay kating-kati na maging FB friend niya. Maya-maya ay uwian na at muli akong sasakay ng bus na medyo malungkot. Hindi ko makasabay pa uwi si Elijah kasi iba yung oras ng uwian niya. Magkaiba kasi kami ng degree program sa education. Dahil nga malayo ang bahay namin ay hindi maiwasang makatulog ako sa biyahe. Nakatulog na ako at paggising ko, may katabi na ako. Hindi ko nilingon, pero maya-maya ay nagsalita ito nang mahalatang gising na ako. Okay ka lang? Nagulat ako kasi pamilyar ang boses hanggang sa nilingon ko siya. "Benjamin?" Ngumiti lang ito at saka tumango. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasusuka? Hindi. Andito ka pala. Oo, actually, kanina pa kita nakita eh. Noong nakita kong tulog ka, tinabihan kita para sure na safe ka. Hindi ako agad nakasagot kasi kinilig ako sa mga sinabi niya. Hindi ko akalain na may pake pa rin siya sa akin. At isa pa, nabura yung lungkot at kaunting dismay ako dahil sa concern at ngiti niya. "Oo, okay lang. Thanks sa concern." Lumipas ang ilang linggo, nakatanggap na ako ng friend request mula sa kanya. At doon na nga magsisimulang magbago ang buhay ko. Pero hindi lang ako, maging kay Elijah. "Ellie! May sasabihin ako sa'yo!" "Sige, ano yun?" "Yung si Benjamin, magka-chat na kami. Actually, 1 week ago pa. Tapos ano? Tinatanong niya if pwede ba niya akong ligawan." Hindi ako agad sumagot. Dahil may parte sa aking nasaktan at tagos sa puso ang sinabi niya. Akala ko may pag-asa kami ni Benjamin kasi magka-chat na rin kami. Pero madalang nga lang, mga simpleng kamustahan lang. Ang hindi ko alam, may lihim na palang nabubuong ugnayan
kina Elijah at Benjamin. Oo, nasaktan talaga ako kasi may lihim na akong pagtingin kay Benjamin. Sa bagay, hindi naman na nakapagtataka. Kung pagkukumparahin kasi kaming dalawa ni Elijah, hindi hamak na mas malakas ang appeal niya kaysa sa akin. Mas maganda siya, mas sexy, mas maputi, at mas confident. Sa aming dalawa kapag magkasama kami, siya ang laging napapansin ng mga kalalakihan. Para lang akong naglalakad niyang anino. Pero kahit ganun, never akong naiinggit sa kanya kasi tanggap ko at mahal ko kung sino ako. Bes, I need your advice kasi alam mo naman 'di ba na may manliligaw na ako, si Jake, at gusto ko siya. Alam mo naman na mas tipo ko yung katulad ni Jake, 'di ba? Kaibigan lang kasi yung turing ko kay Benj eh. Kung mas matimbang sa'yo si Jake, di siya yung piliin mo. Huwag mo nang hayaang umasa pa si Benjamin. Diretsyong saad ko. Tama naman, huwag nang paasahin pa ang isa kung may nagugustuhan na. Pero kasi may problema eh. Ano yun? Alam mo naman na mas malayo si Jake. Si Benjamin schoolmate lang natin siya. Tapos may time sa akin si Benj. Si Jake kasi busy siya sa thesis. Anong gagawin mo kung ganun? Ewan ko. Oo, mahal ko si Jake pero parang may may part na rin sa puso ko si Benj. Naguguluhan ako. Siguro sasakay muna ako sa sitwasyon ko at the meantime at hayaan kong mag-decide ang puso at panahon kung sino ang pipiliin ko. Ang hirap naman ng papasukin mo. Pag-isipan mo yan ng mabuti kasi hindi lang ikaw yung masasaktan sa bandang huli, kundi isa rin o dalawa sila na masasaktan mo rin. Problemado ang mukha noon ni Elijah. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya. Nasasaktan din ako sa part na ako yung unang nakilala ni Benjamin. Pero si Elijah na best friend ko ang gusto niya. Nasaktan din ako sa sinabi ng kaibigan ko na may puwang na rin sa puso niya, si Benjamin. Ibig sabihin lang noon ay may chance na maging sila. Habang ako, lihim na nasasaktan at nagkukunwaring okay lang para maging okay ang samahan naming lahat. Lumipas pa nga ang mga buwan, talagang nakikita kong nagkakamabutihan na ang dalawa. Simula nga noon ay medyo dumistansya na ako kay Benjamin. Matagal na akong mag-reply sa kanya. Hindi na tulad ng dati na kada may message siya, agad akong magre-reply. Kaya pinili kong ituon na lang sa study ko at sarili ko ang atensyon ko. Laking pasalamat ko rin noon na naging busy na kaming pareho ni Elijah. Kaya't hindi na kami gaanong nagkakaroon ng kwentuhan at update sa isa't isa. May mga times na nagchat-chat pa rin kami ni Benjamin. Mga simpleng update sa buhay at kamustahan lang at nagsasabihan ng problema para gumaan-gaan naman ang kalooban. Minsan, nagkukwento rin siya about sa kanila ni Elijah. At base sa mga sinabi niya, mukhang may nabubuo na nga sa pagitan nila. Simula noon, hindi na ako umasa pa na magkakagusto siya sa akin. Na talagang kaibigan nga lang ang turing niya sa akin. Ako lang itong assuming. Lumipas ang 1 taon. Second year na kami. Nalaman ko na lang na sila na. Oo, magkasintahan na sina Elijah at Benjamin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Oo, aaminin kong mahal ko pa rin si Benjamin. Aaminin kong hindi nawala yung pagtingin ko sa kanya. Kahit pa sinabi ko na sa sarili ko na wala kaming pag-asa. At hanggang kaibigan lang kami. Oo, wala akong karapatan na magselos. Dahil una sa lahat, wala kami ni Benjamin.
Ang lahat ng pag-uusap namin, pagiging mabait niya sa akin, pagiging concern niya sa akin kapag may problema akong nasasabi sa kanya. Lahat ng iyon ay parte lamang ng pagiging magkaibigan lamang namin sa paningin niya. Never niya akong tinuring bilang babaeng karapat-dapat na ligawan o gawin niyang nobya. Lumipas ang 3 taon. Graduate na kami sa college. Ito ang taong pinakamagpapabago sa buhay ko. Na kung pwede lang sanang balikan ito, binalikan ko na para mabago ko pa ang malungkot na kapalarang naghihintay sa buhay ko. Buwan iyon ng Hulyo. Nag-uumpisa na ako mag-review para sa board exam at nag-iipon. Inaamin kong hindi na rin kami masyadong nagkakasama noon ni Elijah kasi busy na kami sa sarili naming mga buhay. Isang araw, nag-message sa akin si Benjamin. Gusto niyang makipagkita sa akin. Sabi niya, may sasabihin daw siyang importante. Nagdaka at na-curious ako. Gabi kami noon nagkita kasi nag-work ako sa umaga. Kinagabihan, nagkita kami. Doon kami sa beach tumambay na malapit lang sa amin. Sakto at madilim, walang tao. Unang kita ko pa lang sa kanya, nababasa ko na may pinagdaraanan siya. Mugtong-mugto ang mga mata niya. Tapos, amoy alak din. Pagkaupo niya sa tabi ko, bigla na lang siyang humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya. Matagal din kaming hindi nakapag-usap. Actually, ngayon nga lang ulit after 1 buwan na wala kaming interaction. Inilahad niya sa akin na wala na sila ni Elijah. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, nakipag-break daw si Elijah sa kanya. Nahuli kasi ni Benjamin na magka-chat at nagkikita pala si Elijah at Jake ng palihim. Nalaman daw niya ito nang minsang lumabas sila. At sandaling nag-CR si Elijah at nang mag-vibrate ang cellphone nitong naiwan niya sa mesa. Doon niya nakita sa notification na nag-message pala si Jake. Ayon sa text ay miss niya na ito. Pero bago pa yun ay ramdam na ni Benjamin na marami ng pagbabago kay Elijah. Naging malamig at hindi na ito sweet sa kanya. Yun pala, ay may iba na pala itong lalaking tinatrabaho. Kaya pagbalik ni Elijah, kinumpronta niya ito. Sa una, nag-deny pa siya. Hanggang sa huli ay umamin din. Galit na galit noon si Benjamin, kaya iniwan niya si Elijah. Pero noong mga sumunod na araw ay napagtanto ni Benjamin kung gaano niya kamahal si Elijah, kaya't sinuyo niya ito at nagmakaawa siya na siya ang piliin nito. Ginawa nito ng halos 1 buwan, pero talagang ayaw na sa kanya ni Elijah. Ayon dito, naging magulo lang daw ang isipan niya noon at total si Benjamin ang malapit at ito ang nakapagbibigay ng sapat na oras sa kanya, ay ito rin ang inakalang mahal niya. Pero ang totoo ay si Jake talaga dahil mas tipo niya ang katulad ni Jake. Astig tingnan, mala Robin Padilla. Habang si Benjamin naman ay mahinhin pero mabait naman at gentleman. Kaya't naboboring siya rito. Matagal na raw silang magkarelasyon ni Jake at sa totoo lang, mga kalahating taon na. Sa huling araw ng panunuyo ni Benjamin, ay ginamit na raw lahat ni Elijah ang mga masasakit na salita para tantanan siya ni Benjamin. Tulad ng boring ito, mukhang walang patutunguhan at direksyon sa buhay. Masyadong people pleaser at hindi makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa kanya at marami pang iba. Labis siyang nasaktan, kaya't heto, nag-inom siya at nagpakalasing sa alak. Nagpapakalasing ng halos 1 linggo na.
Naisipan nga niyang makipagkita sa akin para mag-rants. Kasi wala siyang ibang mapagsasabihan ng rants sa buhay. Ayon sa kanya, ay ngayon lang daw siya umiyak ng ganito at sa isang babae pa. Dinamayan ko siya at niyakap. Sinabihan ko siya ng mga nakakamotivate na salita para mabawasan ang hinanakit niya. Sa nangyari ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Wala kasi akong kaalam-alam sa nangyayari sa mga kaibigan ko. Hanggang sa bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko nang magdikit ang mga balat namin. Tila may nabuhay na pakiramdam na hindi ko alam kung gugustuhin ko pang maramdaman o hindi na. Kasi hindi ko alam kung ano ang magiging bunga nito. Sa pagkakataong iyon, tila nabuhay ang pagtingin ko sa kanya. Oo, aaminin kong matagal ko nang kinalimutan ang pagmamahal ko sa kanya. Pero bigla na lang iyong muling sumibol sa puso ko. Biglang pumasok sa isip ko na total hiwalay na sila. Siguro naman ay may pag-asa na ako. May pag-asa na ako sa puso ni Benjamin. Ngayong wala na sila, baka ito na ang tamang pagkakataon para makita na rin ako ni Benjamin hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang babae. Babaeng karapat-dapat alagaan at mahalin. Total kami naman talaga ang unang nagkakilala. At marahil kung wala lang si Elijah, ay sa akin napunta ang atensyon at pagmamahal na binigay niya sa kaibigan ko. Simula sa araw na iyon ay muli kaming nag-uusap lagi sa chat. Nag-good morning sa umaga, good night sa gabi. Nagtatanungan kung kumain na ba. Nagkakamustahan at naroon pa rin yung rants niya sa akin. Lagi ko namang pinapagaan ang loob niya. Minsan ay lumalabas din kami. Samantalang kami ni Elijah, hindi pa kami nag-uusap. Marahil dumidistansya na sa akin iyon. Alam niya kasing magkaibigan na rin kami ni Benjamin, kaya't hindi siya nagkukwento at nagra-rants sa akin. At isa pa, meron siyang Jake. Tumagal ng 5 buwan ang pag-keep in touch namin ni Benjamin. Sa loob ng mga buwan na iyon ay may napapansin ako, hindi lang sa sarili ko, kundi pati na rin sa mga ipinapakita at pinaparamdam sa akin ni Benjamin. Hanggang isang araw. Ellie, sa tingin ko, mahal na kita. Ha? What do you mean? Alam mo, sa totoo lang, naisip ko, siguro, kung hindi ko nakilala si Elijah, ikaw yung minahal ko. Dahil ba ako yung una mong nakilala? Oo, siguro. Kasi kahit noon pa, ikaw yung nagparamdam sa akin na mahalaga ako at hindi yun nagbabago hanggang ngayon. Siyempre mahalaga ka sa akin. Kaibigan kita eh. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ko at hinalikan. Nagulat ako sa ginawa niyang iyon. Ellie, what if tayo na lang kaya? Wala nang hadlang. Wala naman siguro akong kaagaw sa'yo, di ba? Ha? Baka naman na-overwhelmed ka lang at dala lang yan sa pagka-broken mo. Alam kong hindi yan totoo, Ellie. Oo, tumagal kami ng 2 taon ni Elijah. Pero ngayon, ikaw na ang gusto ko. Naka-move on na ako sa kanya. Natulungan mo ako eh. Sa narinig ko ay naisip kong ito na yung matagal ko nang hinihintay. Ang mapansin din niya ako bilang babae. Bilang babae na gagawin niyang nobya, hindi lang kaibigan. Oo, narito pa rin ang pag-aalinlangan at pagdududa na baka dala lamang ito ng pagbe-break nila ni Elijah at baka ginagawa lamang niya akong panakip butas. Pero wala eh. Marupok ako. Mahal ko talaga siya. Mahal ko siya kahit ilang ulit ko pang i-deny.
kahit ilang beses ko pang sinubukang kalimutan. Aaminin ko sa'yo, Benjamin, na noon pa lang talagang mahal na kita. Kaso nga meron si Elijah. Nasaktan ako ng sobra kasi kahit ako yung una mong nakilala, yung best friend ko pa yung napansin mo kesa ako. Hanggang ngayon, hindi ka nawala sa puso ko. Pero kahit mahal kita, huwag mong isiping madali mo lang ako makukuha sa mga salita mo. Ipakita mo sa akin kung talagang mahal mo ako. Ligawan mo ako. At isa pa, Benj, huwag ka naman sanang nabibigla lang. Ayokong masaktan bandang huli. Ayokong sa huli, panakipbutas mo lang pala ako. Naiintindihan ko ang concern mo, Ellie. Pero huwag ka mag-alala. Talagang naka-move on na ako kay Elijah. At masaya akong malamang gusto mo na pala ako noon pa. I'm sorry Ellie. Kasi hindi kita napansin. Sana noon pa lang, ikaw na. Ikaw na sana ang niligawan at minahal ko. Hindi na sana tayo nasaktan pa ng ganito. Kaya sana, Benjamin, huwag mong sasayangin ang pagmamahal na yun Make sure na hindi mo ako panakipbutas lang. I promise you, Ellie, mas mamahalin kita at ipaparamdam ko sa'yo ang love na deserve mo. Naniwala at nagtiwala ako sa mga salitang iyon ni Benjamin. Kaya't hindi nagtagal ang panliligaw niya sa akin. 1 buwan siyang nanligaw at kami na. Naging masaya naman ang relasyon namin. Pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at mahalaga ako sa kanya. Hanggang sa ikinasal na nga kami, makalipas lamang ang 1 taon. Hindi pa namin noon inisip na magkaanak dahil gusto na muna naming sulitin ng kaming 2 lang. Sa araw ng unang gabi namin bilang mag-asawa ay hindi ko inaasahan ang mangyayari. Kung kailan naman kami ay mag-asawa na, ay saka naman nagkaroon ng problema sa relasyon namin. Nagpakalasing noon ang asawa ko sa resepsyon namin ng kasal, kasama ang mga pinsan ko at mga tito ko. Inaya nila kasi ito. Ayos lang naman sa akin kasi para makabanding at makaklose rin niya ang mga kamag-anak ko. Ako naman ay pumasok na sa bahay namin. May kaya ang pamilya ni Benjamin at iniregalo sa amin ang bahay namin. Hindi man gaanong kalakihan na malamansyon. Elegante naman itong tingnan at may malawak na garden at space sa labas, sapat para gawing venue ng reception sa kasal namin. Piling malapit na kamag-anak at kaibigan lang kasi ang mga imbitado. Excited ako noon kasi iyon ang unang gabi namin at inaasahan ko nang mawawala na ang pagkabirhen ko na matagal ko nang iniingatan at nireserba ko para sa lalaking pakakasalan ko at para iyon kay Benjamin. Nagpaganda at nagtodo ayos ako noon. Ellie, asawa ko. Tulog na ang asawa ko Ay naku, hindi pwede ito. Ito ang unang honeymoon night natin. Hindi mo ako pwedeng tulugan. Lasing niyang sabi habang hinahaplos ako ng dahan-dahan sa braso na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya pang magpanggap, natulog at natawa. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkasabik. Nasabik siya sa mangyayari sa amin at bagamat lasing siya ay siguradong kontrolado niya ang kilos at galaw niya. Hanggang sa nagsimula na siyang halikan ako sa labi. Magaan, naging mapusok. Bumaba ang halik na iyon sa leeg ko hanggang sa dahan-dahan niyang inalis ang kasuotan ko. At ako naman, inalis ko rin ang kanyang damit. Hinalikan niya ako sa iba't ibang parte ng katawan ko at hinuli niya ang
Alam nyo na. Hanggang sa may ginagawa na nga kami na parehong nagugustuhan ng aming mga katawan. Tanging tunog ng mga halinghing namin ang maririnig sa buong silid. Hanggang sa malapit na kami sa rurok ng kaligayahan ay may nabanggit siyang pangalan. Hindi ko pangalan. Pangalan ni Elijah. Sa unang sarap na naramdaman niya sa aming pag-iisa ay sa halip na pangalan ko ang sambitin niya ay pangalan pa ni Elijah. Pangalan ng best friend ko na ex niya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ilang ulit niyang binanggit ang pangalan ng babaeng iyon habang ako ang kasama at nagbibigay sa kanya ng ligaya. Labis akong nasaktan at nawalan ng gana. Pinipigilan ko lang ang sariling maluha at tinatago ko ang sakit habang binubuhos niya ang buong lakas niya sa akin. Ayokong masira ang mood at sayang nararamdaman niya. Pagkatapos niyang mapagod ay humiga na siya sa kama at kinumutan din niya ako sa kaniyakap. Thank you for tonight, wifey ko. Walang makakatalo sa gabing to. Malambing, pagod at lasing pa rin niyang saad bago matulog. Nang makita kong tulog na siya ay saka na bumuhos ang pinipigilan kong luha. Umiyak ako ng tahimik. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niyang nakayakap sa akin at pumunta sa banyo. Humarap ako sa salamin. Doon ko nilabas ang hagulgol na gustong lumabas. Kinausap ko ang sarili ko. Bakit? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon ko pa nalaman? Kung kailan kasal na kami at nakatali na kami sa isa't isa, ay saka ko pa lamang malalamang si Elijah pa rin pala talaga ang mahal niya at hindi ako. Alam kong hindi kagagawan ng kalasingan niya, kaya binanggit niya ang pangalan ng ex niya. Masakit isipin na sa buong mga oras na may nangyayari sa amin na habang pinupunan ko ang mga pangangailangan niya bilang lalaki ay hindi ako ang nasa isip niya, kundi si Elijah ang inaakala niyang kasiping niya. Hindi ko alam ang gagawin at iisipin ko nung mga oras na yun. Kinabukasan, nagkunwari ako na walang alam. Nagpanggap ako na naging masaya ako na mag-asawa na kami at naging masaya ako sa unang gabi namin. Sa kanya naman ay parang wala namang nagbago. Kung ano ang pinaparamdam niyang pagmamahal at pag-aalaga sa akin mula day one ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya, kung anong pinaplano niya. Panakipbutas lang ba ako? Minahal at pinakasalan lang ba niya ako para sa convenience? O para makaganti kay Elijah? Sa mga sumunod pang gabi, isa lang ang napapansin ko. Sa bawat may mangyayari sa amin, ay lagi siyang lasing at hindi ang pangalan ko ang binabanggit niya, kundi si Elijah. Doon ko napagtanto ang kasabihang sa alak lumilitaw ang tunay na damdamin. Ang lasing, hindi marunong magsinungaling. Paulit-ulit na tuwing paggising niya, ay parang wala lang sa kanya. Parang wala lang, nagabi-gabi niya akong dinudurog at pinapaiyak sa sakit ng loob. Paggising niya, habang magkatabi kami, ay hinahalikan niya ako na parang walang nangyari. Hindi rin niya nahahalatang galing ako sa matinding pag-iyak kasi sa tuwing laging pagkatapos namin ay pumupunta ako sa banyo. At pagkatapos kong umiyak, nagko-cold compress ako para hindi namugto ang mata ko kinabukasan. Isang gabi, pagkatulog niya ay naisipan kong kunin at tingnan ang cellphone niya. Bagay na never ko pang ginawa sa buong buhay ko. May tiwala kasi ako sa kanya.
Tiwala ako sa pagmamahal na pinapakita at mga salitang binibitawan niya. Itinuro din niya kasi sa akin ang pattern password ng cellphone niya. Tiningnan ko ang calls and messages. Pero walang kakaiba. Walang contact at message history si Elijah sa kanya. Hindi ko alam if deleted or wala talaga. Sunod kong pinuntahan ay ang gallery niya. Wala din. Puro pictures lang namin. Hanggang sa naisip ko na ang brand ng cellphone niya ay may private gallery pala. So binuksan ko. Fingerprint lang niya ang may access noon, kaya't dahan-dahan kong idinikit ang daliri niya sa cellphone ko upang ma-open ang private gallery. Hanggang sa hindi ko alam kung iiyak na ba ako, kung itatapon ko ba itong cellphone, o kung bubulabugin ko ang natutulog ko ng asawa. Punong-puno kasi ng photos ni Elijah ang gallery. Photos nila noong sila pa at photos ni Elijah na nakabikini na mukhang in-stalk lamang ni Benjamin sa social media accounts nito. Naisip kong mukhang wala naman silang interaction ni Elijah at isa pa, matagal na ring walang paramdam sa akin iyon simula pa noong nag-break sila. Block na nga kaming dalawa ni Benjamin sa mga social media nito at sa number nito. Kaya posibleng si Benjamin ay hindi pa talaga lubos na nakamove on at marahil ginagamit lang niya ako para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. Grabe, sobrang sakit. Sobrang sakit isipin na talagang hindi ako tiningnan ni Benjamin bilang babae, kundi si Elijah. Kay Elijah lamang ang puso at isipan niya. Muli akong humagulgol sa iyak. Parang hindi ko na kaya. Inisip kong kung magtatagal pa ako sa ganitong setup, mababaliw na ako. Ayoko namang mabaliw. Mahal ko ang sarili ko at hindi ako papayag na sirain ako ng nakaraan na ayaw pang bitawan ni Benjamin. Kaya't nagpasya akong umalis na muna. Magpanggap na may research kami sa work at kailangan naming lumuwas sa probinsya para makakalap ng data. Ito ang naisip kong daan para makapag-isip-isip at huwag tuluyang patayin ang puso ko. Hindi na nakapagtataka na nang sinabi ko ito sa asawa ko ay mabilis siyang pumayag. Hindi man lang tumutol. Patunay na hindi talaga niya ako minahal talaga bilang nobya at asawa niya. Pero bago ako umalis upang magpakalayo-layo at makahinga, ay bumili ako noon ng spy CCTV camera. Nilagay ko iyon sa kwarto namin. Isang spy camera na mapapanood ko siya mula sa malayo gamit ang cellphone ko. Kung gaano kasakit ang nararamdaman ko habang nagsisiping kami, ay mas masakit pa pala ang makikita ko sa footage. Dahil ang asawa ko, tuwing sasapit ang gabi, after naming mag-usap sa call, bubuksan niya ang kasuluk-sulukan ng aparador niya at may kinukuha siyang picture frame. Nakalagay doon ang picture ni Elijah. Nakabikini ito. Tandang-tanda ko pa ang picture na yon dahil ako mismo ang kumuha noon. Alam ko kung anong itsura niya doon. Nangaakit. Ang mas masakit pa doon, hindi na siya lasing. Naguhubad ang asawa ko at pinapaligaya ang sarili habang tinititigan iyon. Sobrang hindi ko inaasahan ang napanood ko at hindi ko na kayang panoorin. Hindi ko pinapatapos. Hindi ko talaga inaakalang magagawa niya yun. Hindi ko inakala na magagawa niya akong saktan ng ganito. Na habang ang mga labi niya ay binibigkas na mahal niya ako. Ngunit ibang babae pala ang sinisigaw ng puso at isipan niya. Paano niya nasikmurang pakasalan at paasahin ako? Kung buong tapat na pagmamahal at pangunawa
ang ipinaramdam ko sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw. Nakapag-decide na ako. Hindi ko alam ang maaring maging consequences ng gagawin ko. Pero ayoko na. Nakapag-isip-isip na ako. Kung magsistay pa ako sa kanya, baka hindi ko kayanin. Either mawala ako sa katinuan o magpakamatay. Kinagabihan, hindi niya inaasahan ang pag-uwi ko. May susi ako ng bahay. Wala siyang kaalam-alam na uuwi na ako. Nadatnan ko siya sa aktong ginagamit ang kaliwang kamay upang hawakan ang litrato ni Elijah, habang ang kanang kamay niya ay ginagamit upang pawiin ang kanyang pagnanasa. Gustong tumulong muli ng luha ko, ngunit pilit kong pinigilan at pinatatag ang sarili ko. Pagkakita niya sa akin, ay gulat na gulat siyang napatayo at mabilis tinaas ang bahagyang nakahubad niyang boxer shorts. Wow! So, ito ka pala pag wala ako? Ha, ang galing mo, Benjamin! Ang galing-galing mong magpanggap! Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat mula noong unang gabi namin bilang mag-asawa. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Elijah tuwing naaabot ang rurok ng kaligayahan. Ang pag-iyak ko gabi-gabi, ang pagkalkal ko ng phone niya, at ang pagkuha ko sa kanya ng footage ng patago. Sinabi ko lahat-lahat sa pinakamatapang at pinaka-emosyonal kong side. Gulat na gulat siya. Hindi siya makapaniwalang nalaman ko ang lahat-lahat. Lalo na at hindi rin niya napansin na si Elijah pala ang nababanggit niya na sa halip na ako. Pareho kaming speechless pagkatapos kong umamin. Hanggang sa umiyak na lang din siya. Sinubukan niyang lumapit sa akin para mag-sorry, pero tinulak ko siya, sapat para mapaupo siya sa sahig na para bang batang umiiyak. Sorry? Wow! Sorry talaga, Benjamin. Sorry lang at hindi mo sinasadyang sasabihin mo. Sinadya mo akong paasahin, paniwalain at saktan. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ako para hindi ka mag-isa at hindi ka malungkot sa pag-iwan sa'yo ni Elijah. Sinasabi mong mahal mo ako para mag-stay ako sa'yo. Pinakasalan mo lang ako dahil nalaman mong nagpakasal na si Elijah para hindi ka magmukhang loser. Alam mo yung pinakamasakit, Benjamin? Sa araw ng kasal natin, nangako ka ng panghabang buhay. Pero pangalan niya ang binabanggit mo. Nabubuhay ako sa kasalukuyan. Pero ikaw, nabubuhay ka sa nakaraan. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, sana hindi na lang kita nakilala. At sana hindi na lang kita minahal. Sabi ko, at hindi ko na siya hinayaan pang makalapit at makapagsalita dahil mabilis na akong lumabas ng silid habang siya ay nagmukha ring miserable, kakaiyak sa pagka-guilty. Hindi naman ako sobrang martir sa pag-ibig. Tapat akong magmahal pero oras na niloko ako. Ayoko na at hindi na kailanman mawawala pa ang lamat sa pagitan naming dalawa. Ayaw ko na siyang makita pa at muli pang makausap. Kaya bago pa niya ako kontakin, inunahan ko na siya. Blinak ko na siya sa lahat ng social media accounts ko at sa phone number ko. Nag-deactivate din ako ng social media accounts. Nag-resign ako sa trabaho. Pumunta ako sa dati kong pinuntahang probinsya noong mga panahon na nag-iisip-isip ako ng dapat kong gawin. Nagpakalayo-layo ako. Malayo sa nakaraan at malayo sa taong nagbigay sa akin ng malaking sugat sa puso na hindi ko alam kung kailan ito maghihilom. Ginawa kong completely zero connection muna sa mga taong kakilala ko at lalong-lalo na kay Benjamin.
Sobra akong natroma sa nangyari. Sobrang nakakatroma na buong buhay na kasama ko si Benjamin ay akala ko tunay niya akong minahal. Yun pala ay hindi. Ginawa lang niya akong panakip butas. Hindi ko pinagsisihang iniwan ko siya ng walang bakas kung nasaan man ako. At hindi ko pinagsisihang iniwanan ko siya nang hindi ko man lang narinig ang side niya. Aanhin ko pang marinig iyon, malinaw naman na sa akin ang lahat kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. Sa karanasan ko ay napagtanto ko na hindi pala lahat ng taong nagsasabing naka-move on na at nagsasabing mahal ka ay totoo. Minsan ang iba ay kunwari lamang na nakalimot na sa nakaraan upang hindi nila maramdaman na nag-iisa sila, upang hindi sila malungkot, upang makaramdam sila ng pagmamahal sa iba, upang hindi sila mapag-iwanan, at upang itago ang katotohanang nabubuhay pa sila sa nakaraang pag-ibig. Sobrang nakakatroma ang naranasan ko at hindi ko na alam kung kailan ko pa muling bubuksan ang puso ko sa pag-ibig. Hanggang ngayong nasa 30s na ako ay hindi maikakaila na marami na ang nagpapasaring ng pagka-interesado sa akin pero hindi ko pinapansin. Nakakatakot kasi na muling magtiwala. Nakilala ko rin si Edwin. Nakatrabaho ko siya. Naging magkaibigan kami at umamin siya sa akin sa tunay niyang nararamdaman. Pero alam niya ang nakaraan ko. Tanggap niya. Pero kahit ganoon, sinabi kong hindi pa ako handa. At kung kailan magiging handa, hindi ko alam. Sabi niya, handa naman daw siyang maghintay. Ngunit, sadyang ang daming sorpresa ng tadhana. Minsan nakakainis at nakakabaliw. Isang araw, nito nga lang 2025, buwan ng Setyembre, nalaman kong magpinsang buo pala sina Edwin at Benjamin. Hindi ko kasi sinabi kay Edwin ang buong pagkatao ni Benjamin kasi nirespeto ko pa rin ang privacy niya. Magkaaway daw ang mga magulang nila kaya't wala na silang koneksyon nito maging sa social media. Nalaman ko lang iyon nang minsang nakita ko ang mga pictures ni Edwin noong bata pa. At nito ngang sa darating na Pebrero taong 2026 ay idadaos ang kasal ng tita nila na galing abroad at imbitado ang lahat ng kamag-anak nito. Malapit dito si Edwin. Inimbitahan nga ako ni Edwin na sumama pero hindi pa niya alam na si Benjamin pala na asawa ko pa rin sa papel ay ang pinsan niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung sasabihin ko ba kay Edwin ang totoo. Pero kung gagawin ko iyon ay baka mas lalo lamang tumindi ang alitan sa pagitan ng kanilang pamilya. At hindi ko rin alam ang gagawin ko at mararamdaman kung sakaling muli kaming magkita ni Benjamin. Hanggang ngayon na kahit halos isang dekada na ang lumipas ay sobrang sakit pa rin at aaminin kong hindi ko pa rin siya napapatawad. Oo, hindi ko na siya mahal. Ang hirap kasi talagang magpatawad, lalo na kung sobra kang natroma at binigyan ng malaking sugat sa puso. Sa mga nakikinig, nais ko pong humingi ng payo kung ano ang dapat kong gawin. Sabihin ba kay Edwin na ang pinsan niya ang taong nagbigay ng labis ng sakit sa akin? O hayaang ang tadhana na mismo ang magpasya kung ano ang dapat mangyari sa pagitan namin ni Benjamin? Total ay nakatali pa rin naman kami sa isa't isa. Sa pagiging legal pa rin naming mag-asawa. Isa pa ay kailangan ko rin siguro talaga ng closure para tuluyan nang maghilom ang malalim na sugat sa puso ko na dahilan kung bakit hindi ko kayang maging lubusang masaya. At maybe para mapatawad ko na rin siya.
Maraming salamat po sa pakikinig at malugod ko pong babasahin ang inyong opinyon at mga payo. Mula sa Sugatang Puso, Ellie.